Hi, hello, good morning mga tita. Gagawa tayo ngayon ng garlic tomato chicken. Pan-grilled ang chicken na ito mga tita. Panoorin yung mabuti ang proseso para maganda ang resulta niya. So ang pinakauna kong ginawa mga tita is nagawa na ako at nag-cut na ako ng mga salad ko para sa side na gagamitin ko pang side doon sa chicken ko. At ang gamit ko palang cut dito sa mga vegetables ko mga tita is julienne cut, yung maninipis na pahaba mga tita. Masarap yan siya, malambot yung gulay mo at hindi masyadong komplikado sa plato kapag nilagay mo kasi pang design din natin yan siya mga tita, 'di ba? So pagkatapos ko siyang ikat mga tita, binabad ko muna siya sa tubig kasi mamaya ko pa siya gamitin. Tapos nag-cut na rin ako ng tomato mga tita para ito sa sauce natin. Diced cut ang ginamit ko sa tomato ko mga tita para madali siyang medyo matunaw-tunaw kapag sinusutay mo, 'di ba? Tapos pagkatapos ko nito mga tita, nag-cut na rin ako ng garlic, china-chop ko siya kasi gagawa tayo ngayon ng garlic oil mga tita. Hindi natin gagamitin yan lahat. Gagawa tayo ng garlic oil mga tita. Inuulit ko ha. So dun sa chicken natin mga tita, papahiran natin siya ng kitchen paper. Tanggalin mo yung mga extra liquid sa katawan ng chicken mo para hindi masyadong magpitik-pitik kapag piniprito mo. So lagyan natin lang siya ng white pepper at asin mga tita. Tapos hiwain natin siya, ikakat natin siya ng half kasi masyadong malaki yung chicken natin, 'di ba? At next natin gagawin mga tita is roasted garlic at garlic oil. So sa madaming mantika, ilagay mo lang yung garlic mo tapos prituhin mo lang siya ng bahagya mga tita. Huwag mong masyadong paitimin ha kasi mainit yung mantika. Masusunog yan siya. So i-set aside lang natin yan siya mga tita. Ilagay natin sa lagayan kasi magagamit mo yan siya mga tita. Kalimitan sa mga luto-luto mo ba? Pagkatapos ng garlic oil mo mga tita, isusunod natin ipapan-grill yung chicken natin. Maglagay ka ng yung normal na mantika lang mga tita, tapos haluan mo siya ng garlic oil onti lang. Tapos ipiprito mo siya ng 1 minute side by side. Sa magkabilaang side niya, tigwa 1 minute sila mga tita. Ganyan lang siya. Yung bahagyang nagba-brown lang kumbaga. At pagkatapos natin siya mapritong side by side mga tita, takpan mo lang yan siya mga tita ng for about mga 3 minutes. Oo, para maluto yung nasa loob niya para hindi titigas yung chicken mo. So kukuha ka lang ngayon ng garlic oil mga tita. Garlic oil lang ang gagamitin natin sa susunod ha. Tanggalin mo yung mga roasted garlic mga tita kasi magpiprito kasi tayo ng chicken for the second time kumbaga. So ayan na, naka 3 minutes na siya, 'di ba? Tanggalin lang natin yan siya sa lagayan mga tita. At pati yung juice niya mga tita, isi-set aside nyo. Huwag nyong itapon mga tita kasi magagamit natin yan. Tapos pahiran mo lang ng kitchen paper, bahagya yung fry pan mo. Tapos lalagyan mo siya ngayon ng kaunting garlic oil lang mga tita. Kaunti lang ha. Dapat mainit na mainit yung kawali mo mga tita before mo ilagay yung chicken mo. So, ipapan-grill ulit natin siya mga tita. Hayaan nating mag-crispy yung bawat side niya, lalo na yung sa may bandang skin niya. Tapos yung juice niya mga tita, wag niyong itapon ha. Ipunin niyo yun mga tita kasi gagamitin natin yun sa sauce niya. So, sa pagpapan-grill natin sa chicken na ito mga tita, malakas na apoy ang gamit natin. Oo, hindi natin siya hinihinaan mga tita para hindi mag-dry yung chicken natin. Dapat malakas lang talaga yung apoy niya. Trust the process mga tita, luto na yung loob niya kasi tinakpan mo siya ng 3 minutes kanina, di ba? At dahil crispy na yung skin ng chicken natin mga tita, luto na yan siya. So set aside natin yung mga juice niya at ibalik natin ulit sa bowl yung chicken mga tita. Hindi mo na yun siya lulutuin. So gagawa tayo ng sauce mga tita. Maglagay ka ngayon ng garlic oil. Kung mahilig kayo sa garlic na lasa mga tita, medyo damihan mo unti yung oil mo kasi dyan natin ipiprito yung tomatoes natin mga tita. Masarap yan siya pamprito sa kahit na ano. So hayaan nating malutong mabuti yung tomatoes natin mga tita. Lutuin mo siya para masarap talaga ha. Yung nag-i-sticky na siya unti mga tita, yung parang ano na siya, parang natutunaw na ba. Tapos ganito ang itsura ng luto mong tomatoes mga tita. Tapos maglagay ka na ngayon ng ketchup mga tita. Tapos imimix mo siya ng mabuti. Oo, lutuin mo muna silang dalawa. Imimix mo silang mabuti bago mo ilagay yung mga kasunod na condiments mo. So luto na yan siya. Maglagay ka na ngayon ng garlic mga tita. Garlic naman ngayon ang ilalagay mo. So dinamihan ko siya kasi mahilig ako sa garlic mga tita. Tapos nilagay ko yung chicken juice niya, yung Japanese cooking sake at yung mentsuyu. Tapos imimix ko lang yan sila mga tita hanggang sa mawala yung mga liquids niya. So dapat minimix mo siyang mabuti mga tita, ini-stir-stir para hindi masunog yung sauce mo.
Tapos yung pan-grilled chicken mo kanin mga tita, kapag may juice pa siya, ilagay mo ulit dyan mga tita kasi nagpapasarap din ulit yan sa lasa mo. Tapos yung roasted garlic mo mga tita, galing yun kanina sa roasted oil mo, o diba, double yung purpose niya. Now you know, you're welcome mga tita. So kapag ganyan na yung itsura niya mga tita, naglalabasan na yung mga mantika niya at parang nag-i-sticky na siya, okay na yan siya mga tita, lutong-luto na yan siya. Tapos tikman mo mga tita kung mag-a-add ka pa ba ng panlasa o hindi na. And of course, gandahan natin yung presentation natin mga tita. Nag-effort ka na lang din sa pagluto mo, gandahan mo na lang din yung paghahanda mo. O 'di ba? Para may pang picture-picture din tayo mga tita, para maipagmalaki natin na maganda yung mga niluluto natin kahit hindi siya masarap, 'di ba? Char. So, thank you for watching mga tita. Sana may natutunan kayo sa mga luto-luto natin ngayon. Diba natuto ka na ng garlic sauce mo, garlic oil mo, at yung garlic, roasted garlic mo. Magagamit mo yun all the way mga tita sa mga luto-luto mo. Hindi mo na kailangan mag-gisa-gisa lagi ng mga garlic oil mga tita, mga garlic ba para sa mga lulutuin mo. Pwedeng yun na diretso yung gagamitin mo. Promise mga tita, sobrang sarap ng luto na to. Medyo parang may Italian style siya mga tita at yung mga ginagamit nating mga condiments is Japanese. Pero yung lasa niya mga tita, lasang Pinoy talaga. So yung garlic oil mo mga tita, itabi mo yan kasi magagamit mo din yan sa paksiw mo, o 'di ba? Thank you for watching. Bye bye!